May mga sandali sa buhay ng tao na maaaring mawala ng pag-asa tungkol sa sarili niyang kaligtasan. Ito ang kwento ng isang lalaking muling nakatagpo ng pag-asang iyon. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang kayo makapanonood dito sa aming channel o matagal na namin kayong kasama rito, kinatutuwa po namin na sinasamahan niyo po kami dito. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa aklat na The Secret of the Rosary ni San Luis de Montfort. Sa aklat na ito, nagbahagi siya ng mga totoong halimbawa ng mga buhay na lubusang nabago sa pamamagitan ng Santo Rosario. Mga kwento ng tunay na pagbabagong loob, mga himala at maging mga espiritual na labanan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa pagbabagong loob ng mismong pinsan ni Santo Domingo. Ngayon, sigurado kong alam ng karamihan sa inyo na si Santo Domingo ay isang pari noong ika-13 siglo at nakapagtatag ng orden ng mga Dominikano. Nabuhay siya sa panahong maraming tao ang naligaw sa pananampalataya, lalo na dahil sa mga erehiyang kumalat sa buong Europa noong mga panahong iyon. At isa sa pinakamakapangyarihang sandatang itinaguyod niya para sa pagbabagong loob ay walang iba kundi ang rosaryo. At kabilang sa mga naimpluwensyahan niya ay ang kanyang pinsan na si Don Perez. Pakinggan ninyo ang storya niya. Si Don Perez o Pedro, gaya ng tawag sa kanya ng ilan, ay isang maharlika o noble. Ngunit sa espiritual na aspeto, wala siya sa mabuting kalagayan. Nalugmok siya sa mabigat na kasalanan. Sa katunayan, sinabi ni San Luis de Montfort na namumuhay siya sa matinding imoralidad. Uri ng pamumuhay kung saan ang tao ay hindi lamang nagkakasala, kundi tila namumuhay na mismo sa kasalanan. Halos isinuko na niya ang pag-asa para sa sarili niyang kaluluwa. At gaya ng sasang-ayunan ng marami sa inyo, iyon ang pinakamapanganib na kalagayan ng isang tao. Ngunit dumating ang panahon na may nabalitaan si Don Perez. Narinig niya na ang kanyang pinsan na si Domingo ay nangangaral tungkol sa mga hiwaga at kapangyarihan ng Rosario. At na maraming tao ang nagbalik loob dahil dito. At nang marinig niya iyon, may kung anong naantig sa kanyang puso. At sinabi pa nga niya, nawala na ako ng pag-asa na maligtas. Ngunit ngayon ay nagsisimula akong magkaroon muli ng pag-asa. Kailangan kong mapakinggan ang taong ito ng Diyos. Kaya isang araw, pumunta siya upang makinig sa isa sa mga sermon ni Santo Domingo. Nang makita siya ni Santo Domingo, mas lalo pa siyang nangaral laban sa kasalanan ng may matinding sigasig kaysa sa karaniwan. At kasabay nito, kaintim siyang nanalangin sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakikiusap sa Diyos na maliwanagan si Pedro na makita ng kanyang pinsan ang tunay na kalunos-lunos niyang kalagayan. Ngayon, noong una, nayayanig si Don Perez. Tinamaan siya ng sermon. Ngunit hindi pa iyon sapat. Nabalisa siya ng sandali. Ngunit hindi siya nagbago. Pero salamat sa Diyos, bumalik siyang muli. At sa pagkakataong ito ay may pambihirang ginawa si Santo Domingo. Napagtanto niyang ang pusong kasing tigas sa kanyang pinsan ay maaaring nangangailangan ng higit pa. Kaya malakas siyang sumigaw sa harap ng lahat. Sabi niya, Panginoong Hesus, ipagkaloob ninyo na makita ng buong kapulungan ito ang kalagayan ng lalaking kapapasok lamang sa inyong bahay. At sa sandaling iyon, may nakakagulat na nangyari. Habang nananalangin si Santo Domingo,
may unti-unting lumitaw sa harap ng lahat. Nakita nila si Don Perez na napapalibutan ng grupo ng mga demonyo na anyong mababangis na halimaw. Hawak nila siya sa mabibigat na tanikalang bakal. Nagsitakbuhan ng mga tao palayo sa kanya sa matinding takot. Ngunit walang mas natakot kaysa kay Don Perez mismo nang makita niyang iniiwasan siya ng lahat. At marahil sa mas tahimik na paraan, may mga kaluluwa pa ring nakakaramdam ng ganitong pagkagapos hanggang ngayon. Hindi sa mga nakikitang bagay, kundi sa mga pasan, bisyo, o pakikibakang tila kasing bigat din ng mga tanikalang iyon. Ihinto muna ako ng panandali dito upang ibahagi sa inyo ang tungkol sa grupo ng aming mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ito'y hindi lamang simpleng pagsuporta sa channel na ito, kundi ang paglagak ng inyong buhay, mga intensyon at mga lihim na pakikibaka sa ilalim ng espiritual na pagkalinga ni San Pio. Ang inyong pangalan at mga intensyon ay inaalala sa regular na banal na misa na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon at marahang kayong niyayakap sa loob ng isang espiritual na pamilya na minamarkahan ng isang binasbasang larawan ni Padre Pio. Hindi nyo kailangang tahakin ang maglandas na ito ng mag-isa. Gawin ninyo ang hakbang na iyon ngayon. Ilagay ninyo ang inyong sarili sa ilalim ng pagkalinga ni Padre Pio sa pamamagitan ng link sa ibaba. Ngayon, balikan po natin ang nangyari sa loob ng simbahan. Lumapit si Santo Domingo at sinabi sa lahat, "Huminto kayo." At pagharap niya sa kanyang pinsan, sinabi niya, "Kaawa-awa mong tao, kilalanin mo ang miserableng kalagayan na kinasasadlakan mo. Lumuhod ka sa paanan ng mahal na birhen. Hawakan mo ang rosaryong ito. Dasalin ito ng may debosyon, na may tunay na pagsisisi sa lahat ng iyong kasalanan at gumawa ka ng matibay na pagpasyang baguhin ang iyong buhay." Sa pagkakataong ito, hindi na lumaban si Don Perez. Lumuhod siya at nagsimulang magdasal ng rosaryo. At nang matapos na siya, may nagsimula ng magbago sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan mangumpisal at ginawa niya iyon ng may tunay na pagsisisi. Pagkatapos ng kumpisal, sinabi ni Santo Domingo sa kanya na magdasal ng rosaryo araw-araw. Nangako si Don Perez na gagawin niya iyon. At hindi lamang iyon, sumapi pa siya sa kompradya o samahan ng rosaryo na isinulat niya sa sarili niyang kamay. Nang umalis siya sa simbahan ng araw na iyon, nagbago ang kanyang anyo. Ang parehong lalaking nakita kaninang napapalibutan ng mga demonyo ay mayroon ng mukhang nagniningning na parang isang anghel. Nanatiling tapat si Don Perez sa rosaryo. Namuhay siya bilang isang mabuting Kristiyano at namatay ng mapayapa at maligaya. Ngayon, sandali nating pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin. Minsan, iniisip natin na ang solusyon sa ating espiritual na pakikibaka ay kailangan maging komplikado. O marahil iniisip pa nga natin na wala ng solusyon, gaya ng pinaniniwalaan ni Don Perez sa simula ng ating kwento. Ngunit buong katapatan niyang pinagpatuloy ang pagdarasal ng rosaryo sa buong buhay niya at namatay siyang maligaya. Isang pusakal na makasalanan na nabago ng simpleng panalangin iyon. At ito ang isang bagay na malalim na naunawaan ni Padre Pio. Tinawag niya ang rosaryo bilang kanyang sandata. Palagi niya itong dinarasal at maraming beses sa isang araw. At kapag may nagtatanong sa kanya kung paano makarating sa langit, sinasabi niya, "Magdasal kayo
ng rosaryo, sapagkat alam niya na ang rosaryo ay hindi lamang basta mga salita. Kaya nais kong hikayatin kayong lahat na nanonood na magdasal ng rosaryo. Hindi ito kailangan maging perpekto o puno agad ng dakilang debosyon. Ngunit kahit papaano, maging tapat kayo sa pagdarasal nito araw-araw. Sapagkat gaya ng ipinapakita ng napakaraming kwento, tinutulungan ng mahal na Birhen ng mga taong nagpapatuloy sa panalangin. At kung nagdarasal na kayo ng rosaryo at nakita ninyo ang pagbabago nito sa inyong sariling buhay, mangyaring ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring siya mismong kailangan marinig ng ibang tao ngayon. At dito po nagtatapos ang ating kwento na naway naibigan po ninyo. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayo palagi ng ating mahal na Birhen ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e